napakaganda ng message ng Panginoon sa iyo at message na para sa akin. It is about pag-asa. May pag-asa ka. At ang sabi niya kapatid dito sa Lucas 1:37, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos, everything is possible to God. Kapatid ko sa pananampalataya, ano man ang pinagdadaanan mo sa oras na to, pangawakan mo, walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Trivia lamang po kapatid, ang pinakamataas daw po na bundok sa buong mundo ay matatagpuan natin sa boundary ng China at ng Nepal na kung tawagin natin ay Mount Everest. Ito po yung nagtataglay ng 29,032 feet. Ang pinakamataas daw po na building sa buong mundo ay matatagpuan natin sa Dubai. Ito po yung nagtataglay ng 2,717 na kung tawagin to ay Burj Dubai o Burj Khalifa. At ang pinakamataas daw po na building na matatagpuan naman natin sa bansang Pilipinas, ito po yung matatagpuan po natin sa syudad po ng Taguig. Ang pangalan po niya ay Manila Grand Hyatt Hotel. Ito po yung nagtataglay ng 828 feet. At makikita po natin ang pinakamataas na puno na itanim sa buong mundo. Ito po yung matatagpuan sa California na nagtataglay ng 286 feet. At ang pinakamataas na tao na naitala sa kasaysayan ng Biblia ay matatagpuan natin sa kwento ng mga hari na nakalaban ni David na walang dilibang pangalan niya ay Goliath. Ito po yung nagtataglay ng 9.9 feet. At ang pinakamataas daw po na pwedeng liparin ng isang commercial plane ay 35,000 feet. Ito po ang gandahan. Ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo ay matatagpuan natin sa West Pacific ng Philippines na kung tawagin natin ay Mariana Straits. Ito po yung nagtataglay ng 36,037 feet. Ito ngayon ang kagandahan. Kahit ilubog mo daw yung pinakamataas na bundok sa buong mundo, ipatong mo yung pinakamataas na building, ipatong mo yung pinakamataas na building ng Pilipinas, ipatong mo yung pinakamataas na puno, ipatong mo yung pinakamatangkad na tao, at ipatong mo yung isang napakalaking eroplano, lahat yan ay lulubog doon sa pinakamalalim na dagat ng buong mundo na kung tawagin natin ay Mariana Straits. Ito ngayon ang gusto kong paalala sa inyo, Diyos. Kapatid ko sa pananampalataya, gaano man kataas ang nais mong luklukin o puntahan at pangarap mo, o gaano man katayog ang mga bundok na nakakaharap mo, mga problema suliranin, o mga puno na gusto mong akyatin para makakuha ka ng bunga, gaano man katangkad niyang kalaban mong tao para sirain at warakin ka, at gaano man niyang gusto mong liparin sa dami ng pangarap mo para makatulong ka sa kapwa, kapatid ko sa pananampalataya. Yan ba'y problemang pinansyal? Yan ba'y problemang pisikal? Yan ba'y problemang emosyonal? Yan ba'y problemang spiritual? Yung kapatid ko sa pananampalataya, lahat ng yan ay kayang ilubog sa karagatan ng awa ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng awa. Siya ay Diyos na nagpo-provide, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagpapagaling, Diyos na yumayakap sa iyo sa panahon ng kalungkutan mo, Diyos na nag-akay sa iyo nung bumalibag ka, at Diyos na nagmahal sa iyo sa kabila ng kasalanan. Kapatid, sasabihin sa iyo ng tao, imposible. Pero ang sabi ng Diyos sa oras na to, sapagkat walang hindi makapangyayari sa pangalan ni Jesus. Let's pray. Ni Father, Son, the Holy Spirit, and Lord, thank you sa paalala mo na may pag-asa dahil kami umiibig at nananampalataya. Panginoon, ano man ang panalangin ng aking kapatid sa oras na to, pagkalobo po ito, Panginoon, upang patuloy kaming makapagpuri at sumamba at tumakina sa iyo. Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amin, Panginoon. Amen and amen. Shoutout lang kay Boss Kanapi, ang COP Office. Okay, maraming salamat. Mapalad ka sa